Hello mga bata! Kumusta kayo? Kumusta ang araw ninyo? Masaya ba ito? Dapat tayo ay masaya dahil ngayon ay ang oras ng ating pagsamba at pakikinig natin sa salita ng Panginoon. Amen ba? Amen! Handa na ba kayong makinig sa ating sermon ngayon? Kung handa na kayong makinig, ay maupo tayo ng maayos katabi ng ating mga magulang. Ihanda natin ang ating puso, isip at tenga sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Huwag din tayong gagawa ng kahit ano maliban sa panonood ng ating sermon. Amen ba? Amen! Bago natin simulan ang ating pagsamba, sabay-sabay nating basahin ang verse na ito. Dahil mahina ang pananampalataya ninyo, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kahit kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. Mateo chapter 17 verse 20. Ang title ng ating pagsamba ngayon ay Naglakad si Jesus sa tubig. Ang mga tao ay pinuntahan at dinagsa si Jesus upang makinig ng kanyang salita. Ang bawat bata, bawat matanda, bawat lalaki at bawat babae ay pinuntahan siya upang marinig ang kanyang pangaral. At nang makita ito ni Jesus, siya ay nahabag sa kanila. Kaya naman si Jesus ay nangaral at nagsalita sa kanila. At pagkatapos niyang mangaral sa mga tao, nilapitan niya ang kanyang mga disipulo at sinabihan ang mga ito na sumakay kayo ng bangka at pumalaot kayo sa lawa. At habang ang kanyang mga disipulo ay sumasakay ng bangka, si Jesus ay nagpapaalam sa mga tao. Bye-bye, Jesus! Bye-bye, kita ulit tayo! At pagkatapos noon, si Jesus ay mag-isang naglakad papunta sa tuktok ng burol upang manalangin. Siya ay pumunta sa tuktok ng burol upang manalangin ng taimtim. Siya ay lumuhod, pumikit at hinawakan ang kanyang mga kamay at nanalangin sa Panginoon. At habang si Jesus ay nananalangin, ang kanyang mga alagad ay nasa gitna ng lawa at mayroong ulan at malakas na hangin sa gitna ng lawa at ang kanyang mga disipulo ay takot na takot. May malakas na hangin at ulan. Ano kayang gagawin natin? Pero habang sila ay natatakot, may kung ano silang nakita sa gitna ng lawa. Ano kayang nakita nila? May naglalangoy kaya sa gitna ng lawa habang umuulan? O kaya may nagsisurf at nagsasagwan sa gitna ng lawa? Ang nakita nila ay may naglalakad sa ibabaw ng tubig. At ang mga disipulo ay mas lalong natakot. May multo! May naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pero si Jesus ay nagsalita at sinabi sa mga disipulo na huwag kayong matakot. Ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Ito nga ay si Jesus at ang mga disipulo ay hindi makapaniwala na si Jesus ay nakapaglakad sa ibabaw ng tubig. At si Pedro ay sinabi kay Jesus na, Panginoon, kung ikaw nga talaga iyan, ay tawagin mo ako na lumapit sa iyo. At si Jesus ay sinabi kay Pedro na, Oo, Pedro, ako ito, lumapit ka sa akin. At si Pedro ay bumaba ng bangka at ano kaya nangyari? Nakapaglakad siya sa ibabaw ng tubig at habang si Pedro ay naglalakad,
Siya ay nakatingin lamang kay Jesus. Hindi niya napapansin ang anumang ulan at malakas na hangin na nakapaligid sa kanila dahil siya ay nakatingin lamang kay Jesus. Pero biglang lumakas ang hangin at biglang lumakas din ang ulan at ito ay napansin ni Pedro. Kaya naman si Pedro ay natakot at nawala ang tingin kay Jesus. At bigla na lamang may malakas na alon na dumating sa kanila. At si Pedro ay natakot sa alon. May alon! Panginoon, malulunod tayo! At dahil doon, si Pedro ay unti-unting lumubog sa tubig. Ayan, lumulubog siya mula sa paa niya papunta sa kanyang binti. Katulad ng mga ito, malulunod kaya si Pedro? Dahil doon, si Pedro ay nagsalita. Sabi niya kay Jesus, Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po ako. At si Jesus ay agad na hinawakan ang kamay ni Pedro at hinila ito pataas upang si Pedro ay maligtas. At ayan na nga, si Pedro ay naligtas sa tulong ni Jesus. Pero nagtanong si Jesus kay Pedro. Ang sabi ni Jesus ay, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. At pagkatapos noon, sila ay bumalik sa bangka at pagkasakay nila sa bangka ay humupa ang malakas na hangin, ang malakas na ulan at ang alon. At ang mga disipulo ni Jesus ay muli siyang sinamba at sila ay nagsabi sa kanya na, ikaw nga ang tunay na anak ng Diyos. Basahin natin ang verse na ito. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Filipos chapter 4 verse 13. At ang lesson ng ating sermon ngayon ay magtiwala kay Jesus. Kung tayo ay may tiwala at pananampalataya kay Jesus, wala tayong katatakutan sa mundo. Dahil si Jesus ang magpoprotekta sa atin. At kapag tayo ay nawala ang paniniwala kay Jesus at tumingin tayo sa sekular na mga bagay at sa makamundong bagay, tayo ay mawawalan ng pag-asa. Kaya naman, ibigay natin ang ating buong tiwala at pagmamahal sa ating Panginoon na si Jesus. Amen? Amen! At ngayon ay question time! Handa na ba kayo sa ating tanong? Number 1. Bakit pumunta si Jesus sa tuktok ng burol? A. Para kumain. B. Para magdasal ng taimtim. O C. Para magpahinga. Number 2. Saan sumakay ang mga disipulo ni Jesus? A. Sa bangka. B. Sa kabayo. O C. Sa karwahe. Number 3. Saan naglayag ang mga disipulo ni Jesus? A. Sa dagat. B. Sa ilog. O C. Sa lawa.